Church! Please take note of our updated Sunday celebration schedules. Morning celebrations are at 6:30 a.m., 9 a.m., 11:30 a.m. Afternoon celebrations are at 2:30 p.m., 4:30 p.m., 6:30 p.m. Come early, bring someone with you, and let's worship together as one family. Hey Church! Please take note of our updated Sunday celebration schedules. Morning celebrations are at 6:30 a.m., 9 a.m., 11:30 a.m. Afternoon celebrations are at 2:30 p.m., 4:30 p.m., 6:30 p.m. Come early, bring someone with you, and let's worship together as one family. A blessed Sunday, everybody. Welcome to His Life TV, and we are His Life City Church. We are the church that loves God, makes disciples, and impacts our world. We believe in 1 John 3:16 that it says, "This is how we know what real love is. Our Lord and King laid down His life for you and for me." Kung first time niyo pong makasama po namin kayo sa online na ito, kayo po ay kasagutan sa aming mga panalangin at hindi po aksidente na nandito po kayo. So before we start, pakishare na din po yung link sa ating mga families and friends and co-workers at kung sino pa po yung mga nasa GC nyo. Today's word is very powerful and sigurado po, hindi po kayo magre-regret sa pag-share po ng salita ng Diyos. You can also comment down below kung saan po kayo nanonood. We would love to know where you are coming from, whether it is here in the Philippines or outside
outside. Para po sa mga kapamilya po natin na nasa ibang bansa, masaya po kami at nakasama po namin kayo online. Also, get connected with us in our social media accounts. We have His Life on FB, on X, on Instagram, and on YouTube. Alam ko po, ready na po kayong mag-worship kay Lord. But before we do that, let me read to you Psalm 9 verses 1 to 2 from the NLT. It says, I will praise you, Lord, with all of my heart. I will tell of all the marvelous things you have done. I will be filled with joy because of you. I will sing praises to your name, O Most High. Let's bow our head, let's pray. Father, we thank you, Lord God, for the opportunity to just be in your presence. Salamat po, Panginoon, for this online streaming. And I know and believe, Lord, that you could touch every heart wherever they are. Holy Spirit, fill every household that is with us right now. And Jesus, Lord, reign over our lives. We honor you, we love you. In your name we pray. Amen. Let's worship the Lord. Beside me, in the winter storms made way for spring. In every season, from where I'm standing, I see the evidence of your goodness all over my life, all over my life. Promises in fulfillment all over my life, all over my life.
fulfillment all over my life, all over my life. Those who wait upon the Lord, they will find their strength will be restored. They will run and not grow weary. They will walk and not grow faint. Better is today with you than 1,000 elsewhere. Wherever you are, there I will be. I don't need to hurry when I'm in your presence. Wherever you are, there I will be. Those who wait upon the Lord, they will find their strength and be restored. They will run and not grow weary. They will walk and not grow faint. Better is a day with you than 1,000 elsewhere. Wherever you are, there I will be. I don't need to hurry when I'm in your presence. Wherever you are, there I will be. Wherever you are, there I will be. I'd rather be a doorkeeper in the house of the Lord than anywhere else. I'd rather be the courts of my God. I'd rather be a doorkeeper in the house of the Lord than anywhere else. I'd rather be the courts of my God. I'd rather be a doorkeeper in the house of the Lord than anywhere else. I'd rather be in the courts of my God. I'd rather be a doorkeeper in the house of the Lord than anywhere else. I'd rather be in the courts of my God. 'Cause better is the day with you than 1,000 elsewhere. Wherever you are, there I will be. And I don't need to hurry when I'm in your presence. Wherever you are, there I will be. Wherever you are, there I will be. Wherever you are, there I will be. For I just want you. I just
As the deer panteth for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. And you alone are my strength, my shield. You alone will my spirit lead. You alone are my strength, my shield. You alone will my spirit lead. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Come on, let's sing. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy,
sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman.
katulad, wala nang higit sa'yo. Wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ibigay po natin sa Diyos ang ating pinakamabuting palakpak. Karapat-dapat siya ng lahat ng ating pagsamba. Come on, church, put those hands together. Let's make a joyful noise. Let's fill this place with God's praise. Hallelujah. Come on, shout to the Lord. Hallelujah. Jesus, we bless you, God. Oh, we give you praise. You deserve our praises, God. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Rabasatrahan Nerebesetrabahan Tayaraba. Shakrabai Kotroboson Derehet Tayarabasante. Jesus, we give you praise, Lord. Come on, church. Yung pinakamalakas na palakpak, huwag tayong titigil. Come on, give him praise. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we bless you, God. We give you praise. Salamat po, O Diyos, aming Ama. Wala kang katulad. Ipunin man namin ang lahat ng ningning, ng bawat bituin at tala sa langit. Hindi sapat ito upang ikumpara sa iyong kaluwalhatian. Ipunin man, O Diyos, ang lahat ng awit, salita at tula. Hindi ito sapat upang ipahayag ang iyong kadakilaan. Kaya nga po ba ngayong umaga aming iniluluhod ang aming mga puso sa inyo. Nagpapakumbaba, sumasamba ng buong puso, inuutusan ang aming kaluluwa. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not how good God is. We give you praise, we give you honor, because you are deserving. Lord, right now I pray that you embrace your people. Whisper upon their hearts, Lord, that everything will be all right. You will make all things beautiful in your time. Panginoon, katagpin mo po ang bawat isa sa inyong mga anak. Maging kalakasan ka sa mga nanghihina, kagalingan sa mga may karamdaman. Maging katugunan ka sa mga nagtatanong. Maging kaaliwan ka sa mga nalulumbay. Banal na Espiritu, kayo po ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat po, O Diyos, sa inyong papuri, sa inyong pagsamba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Come on, give God praise. Sige po, give God praise. Hallelujah. Oh, hallelujah. Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating third celebration ngayong umaga. By the way, we are His Life International City Church and we are the church that loves God, makes disciples, and impacts our world. And of course, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for you and for me. Sa lahat po ng mga bisita namin, you are an answer to our prayer and our prayers that before the celebration is over, makatagpo nyo ang Panginoon sa personal na paraan. Amen? Kickstart lang ang dating ko. Alright? Sige po, palakpan po natin ang Panginoon. Praise God. Ang lahat po ng excited sa salita ng Diyos, magsabi ng Amen! Ang lahat po naniniwala na kakausapin sila ng Diyos ngayong umaga, magsabi ng Amen. If you believe you have a word from God this morning, sabihin mo, akin yan. Right. Bago po kayo paupuin, please allow me to read our text this morning. Psalm 103 verses 6 to 13. Sabi po ng unang talata, the Lord gives righteousness and justice to all who are treated unfairly. He revealed His character to Moses and His deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and merciful, slow to get angry, and filled with unfailing love. He will not constantly accuse us, nor remain angry forever. He does not punish us for all our sins. He does not deal harshly with us as we deserve. For His unfailing love toward those who fear Him is as great as the heights of the heavens above the earth. He has removed our sins as far from us as the east is from the west. The Lord is like a father to His children, tender and compassionate to those who fear Him. Minsan pa po tayo manalangin. Banal na Espiritu, amin pong inaanyayahan ang inyong presensya at pagtuturo sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita, pagpalain niyo ang inyong mga anak, pagpalain niyo ang inyong lingkod. Ito pong aming samo sa pangalan ni Jesus. Amen. At aming sige po, palakpan natin ang Panginoon. Praise God. Tayo po ay makakaupo na. This morning po, I would like to share with you the part 2 of the message we entitled last month, Bless the Lord, O my soul. This time po, let's talk about remembering the heart of God. Si David po, dun sa mga verses 1 to 5 ng Psalm 103, we've talked about David calling his soul to bless the Lord with all His goodness. No? Kaya po, sumasamba si David, pinupuri ang Panginoon ng kanyang buong kaluluwa at lahat ng meron siya bilang pag-alala doon sa lahat ng ginawa ng Diyos sa kanya. David called into remembrance the God who forgives, the God who He restores and redeems, the God who satisfies and strengthens. Ngayong umaga po, makikita naman natin pagdating ng verses 6 to 13, naging malalim ang dahilan ng pagsamba ni David. From worshiping God because of His goodness and benefits, this time, David went deeper. Sabi po doon, sa 6 to 13, he blesses God not only for what He gives, but for who He is. No? Sabi ni David, pagkatapos ng verses 1 to 5 na pinuri niya ang Diyos dahil doon sa lahat ng kanyang binigay, pagdating naman po ng verses 6 to 13, pinupuri niya ang Diyos kung sino ang Diyos. Sa totoo lang po, ang sabi ni Charles Spurgeon, when the Lord reveals Himself to us, it is not to dazzle our eyes, but to win our hearts. Kapag daw po nagpapakilala ang Diyos sa atin, hindi para pukawin yung ating paningin, kundi para manalo siya sa ating mga puso. For us to be won by His heart. Napaka-importante po na maintindihan natin, no? Kapag tayo po ay sumasamba, si David, ito yung kanyang ginagawa dito sa Psalm 103. Nagsimula po siyang sumamba sa pamagitan ng pag-alala ng lahat ng ginawa ng Diyos. Tapos, naging mas malalim ang kanyang pagsamba sa pamagitan naman ng pag-alala kung sino ang Diyos. Lahat po na nakakasunod, magsabi ng Amen.
Napakaganda lang po kasi talaga ng puso ng Diyos. Sino po dito magkaminsan pakiramdam nyo ay para kayong malulunod dahil sa sobrang buti ng Diyos sa inyo? What a heart our God has. Here's how David described it. Ito po yung pagpapaliwanag na David sa puso ng Diyos. God's heart is full of justice to defend us. No? Yung puso po ng Diyos, puno yan ng hustisya na pinagtatanggol tayo. Magkaminsan pakiramdam natin ay hindi fair ang mundo na ating ginagalawan. But God is there, always willing to treat us fairly. Sabi po dito, yung puso ng Diyos ay puno ng compassion. Compassion that bends down to meet us. Love that reaches out to us. And the kind of heart, the Father heart of God that embraces us in our worst. Sa totoo lang po, tayong lahat, habang nakikilala natin ang Diyos, dapat nagiging mas malalim yung ating pagsamba. Amen? The better we know God, the deeper we should worship Him. Amen? Sabi nga, if we know God intimately, we should worship Him passionately. Ngayon pong umaga nais kong tingnan natin kung anong puso meron ang Diyos. At harinawa, habang inaaral natin ang puso ng Diyos, ito ang magtulak sa atin para mas maging malalim pa sa ating pagsamba sa Kanya. So that in one way or the other, whenever we come before God, blessing God with all our soul, we get to recall kung anong Diyos meron tayo. Amen? Are you ready to get to know the heart of God this morning? Nakahanda na po ba kayong makilala pa ang puso ng Diyos ngayong umaga? Okay, una po ito. Ito ang unang pagsasalarawan ni David sa puso ng Diyos. Number one, God's justice reveals His heart. No? Yun daw po katarungan ng Diyos. Ipinapahayag nito ang kanyang puso. Sabi po ng verse 6 and 7, the Lord gives righteousness and justice to all who are treated unfairly. He revealed His character to Moses and His deeds to the people of Israel. Sa totoo lang, ito talaga yung puso ng Diyos. Na kapag gumagawa siya ng himala, sumasagot ng panalangin, nagbibigay ng provision. Kung ang mata natin nandun lang sa himala, sagot sa panalangin at provision, we are missing the point. Kaya nga po ang sabi ng verse 7, God revealed His character to Moses and His deeds to the people of Israel. Actually, yung talata pong yan, there is a hell difference between the character of God and the deeds of God. Nung ang Diyos po, hatiin niya ang dagat na pula, nakita yun ng mga Israelita na mangha sila. Pero nakita ni Moses ang puso ng Diyos. Nung hinati ang dagat na pula, ang sabi ni Moses, mahal talaga ng Diyos ang Israel. Kaya kahit dagat, hahatiin niya, may ligtas lang sila. Nung naglalakad sa disyerto ang mga Israelita, God sent a pillar of fire and a pillar of cloud. Namangha sila. Kasi sa gabi, may nagbabantay na apoy sa kanila. Sa umaga, may nagbabantay na ulap. They saw the pillar of fire and the pillar of cloud. Again, si Moses, nakita niya ang puso ng Diyos. Sabi ni Moses, mahal talaga ng Diyos sa mga Israelita. Sa gabi, ayaw niya silang kumapa sa dilim. Nagpadala siya ng apoy. Sa umaga, ayaw niyang masunog sila sa init. Nagpadala siya ng ulap. That is why, when Moses see the miracles of God, yung mga Israelita, yung miracles lang nakikita nila. Si Moses, nakikita niya ang puso ng Diyos. Nung nagutom ang mga Israelita, nagrereklamo sila, namimiss nila ang mga kebab at barbecue sa Egypt. Nagpadala ang Diyos ng pugo at mana. Tuwang-tuwang mga Israelita. Again, they saw the provision of God. But Moses saw the heart of God. Sa totoo lang po, itong mundo na ating ginagalawan, this is a corrupted world. We are living in a corrupt world. And God is the incorruptible judge. In a broken world that we live in, God is our constant. Amen?
Yung dating kaibigan mo, hindi mo alam, kaaway mo na pala. Alam, may hugot si ate, kung maka-amen, hindi pa ako tapos, amen talaga. No? Yung dati pinapakain mo sa palad mo, ngayon siya ang tumutuklaw sa kamay mo. At talaga lang, no? Parang ang sasakit ng mga pinagdaanan nila. Okay? Pero ito po ang maganda. Sa lahat ng parabang unfair sa buhay natin, ang Diyos, yung kanyang justice, inire-reveal niya ang kanyang puso. Para daw ang Diyos, yung ating Ama. Kung nakatayo ka sa courtroom, nakaupo doon ang judge na siyang tatay mo. And you are always comforted by the fact that the judge seated there is your Father. Whenever He give the judgment, He always mingle it with His grace. Kaya nga po ba, sa totoo lang, tuwing ang Diyos nagbibigay ng kahatulan, ipinapahayag niya ang kanyang puso. God's justice is not like the justice of this world. Ang justice po sa mundong ito, it is broken. It is dark, and at best, it is self-seeking. God's justice reveals His compassionate and merciful heart. Pansinin niyo po, sabi ng Psalm 94 verses 1 and 2, O Lord, the God of vengeance, O God of vengeance, let your glorious justice shine forth. Arise, O judge of the earth, give the proud what they deserve. Yung glorious justice po ng Diyos ay katulad ng kwento ni Solomon isang araw. Noong panahon ni Solomon, may dalawang ina na sabay na nanganak. Sa dilim ng gabi, sabay na nanganak ang mga babaeng ito. Yung isa, namatay yung kanyang sanggol sa pagsilang dito. Yung isa, buhay. Pero dahil sa madilim, kinuha nung yung ina, yung kanyang patay na anak, at habang natutulog yung kasama niya, ipinalit niya yung sanggol. Pagsikat ng araw, nagkagulo sila. Dahil nag-aagawan ang dalawang mag-ina dun sa sanggol. Ang sinasabi nila, kanila yung sanggol. Yung away nila at usapin, nakarating kay Haring Solomon. Ang sabi nung isa, mahal na hari, anak ko po yan. Sa kanya po yung namatay. Ang sabi ng totoong ina, hindi po, akin po yung buhay na bata, natutulog po ako, tapos kinuha niyo yung anak ko, pinalitan niya ng kanyang patay na anak. Sabi ni Haring Solomon, kung ganon, sabi niya, paraw kayong umaangkin sa batang ito, para patas, bigyan niyo ako ng espada, hatiin natin sa dalawa, para paraw kayong merong bata. Sabi nung hindi tunay na ina, sige po, mahal na hari, yan po gawin natin para walang lamangan. Hati kami sa bata. Sabi po ng totoong ina, wag po, mahal na hari. Wag niyo po sasaktan ng bata. Ibigay niyo na lang po sa kanya. Di baling mawala sa akin ang aking anak. Wag niyo lang po siyang sasaktan. Ang sabi ni Haring Solomon, ibigay sa babaeng ito ang bata dahil siyang tunay na ina. Ang tunay na ina, hindi niya sasaktan ang kanyang anak. Amen? That is the justice of God. Minsan, hindi natin kayang arukin ang mga pamamaraan ng Diyos. Pero yung paraan ng Diyos, sa pag-execute niya ng kanyang katarungan, ipinapasilip niya sa atin ang kanyang puso. Sabi nga po ni Charles Spurgeon, God's mercy is so great that you may sooner drain the sea of its water or deprive the sun of its light than diminish the great mercy of God. Yun daw pong kahabagan ng Diyos ay napakadakila. Pwede mong limasin ang dagat at ubusin ang tubig nito. Pwede mong bawasan o tanggalan ng liwanag ang araw. Pero hindi mo mababawasan ang kadakilaan ng kahabagan ng Diyos. Amen? Kaya nga ho, anong application natin dito? Kapag sumasamba tayo, ibigay natin ang ating pinakamabuti. Kasi alam natin, yung puso ng ating sinasamba, ibinigay niya ang kanyang pinakamabuti. When we come to worship God, when we say, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name, don't hold back. Huwag kang magpipigil. Itodo mo na lahat.
Huwag ka nang ma-feel guilty doon sa mga ginawa mong kasalanan. Sabi nga ni Pastor Ru last Sunday, choose faith over your feelings. No? Kung habang sumasamba ka, ipinaalala ng dyablo yung kasalanan mo, huwag ka magpipigil, itodo mo lang, sumamba ka pa rin, purihin mo ang Diyos. Bakit? Ang sabi po ng Biblia, they that are in Christ Jesus are no longer under condemnation. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga po sa totoo lang, when we come to worship God deeper, when we command our soul to bless the Lord with all of we are, wag lang po nating hanapin yung kamay ng Diyos o yung kanyang pagpapala. Hanapin natin, saliksikin natin yung kanyang mukha at kalooban. Wag lang natin gustuhin kung ano yung magagawa ng Diyos, bagkus nasain natin ang kalooban at pamamaraan ng Panginoon. Bless His holy name, not only for what He can give, but for who He is. In the heart of our God, He gives righteousness and justice to those who are treated unfairly. Pangalawa po ito, I think ito sobrang relate tayo dito, sobrang pasok tayo dito. Ang lahat po ng makasalanan, magsabi ng amen. Ang lahat po ng walang kasalanan, magtaas po ng kamay. Nagtatanong lang po ako, may kasalanan. Okay? So, ibig sabihin, tayong lahat makasalanan. I mean, by some standard, probably we felt like ang laki-laki ng kasalanan natin. Pastor, di mo lang alam kung ano yung pinagagawa ko. Isa akong kriminal. Ang dami ko nang pinatay. Ipis, lamok, langaw, daga. Joke lang. Kaya masyado kayo seryoso. But again, when we measure our sinfulness, feeling natin, hindi na tayo kayang patawarin ng Diyos. Pakinggan niyo po ako. This is my second point. Our sin is great, but God's compassion is greater still. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Maaring pakiramdam mo ang laki-laki ng kasalanan mo, nasagad mo ng grasya ng Diyos, hindi na kanya kayang patawarin, makinig ka sa akin. Tayong lahat, no? We are all sinking in His ocean of grace. Gaano kalaki ba yung kasalanan mo? Silaki ng barko? Well, may mabuting balita ako. Yung pagpapatawad ng Diyos, singlawak ng Pacific Ocean. Kahit 1,000 barko, magkakasya doon. Amen? That's the heart of God when it comes to compassion, when it comes to forgiving. Sabi nga, to put it better, basahin po natin ang mga talatang 8, 9 at 10. Sabi po dito, the Lord is compassionate and merciful, slow to get angry and filled with unfailing love. He will not constantly accuse us nor remain angry forever. He does not punish us for all our sins. He does not deal harshly with us as we deserve. Sino po yung mga nanay dito? Lahat po ng nanay magtaas ng kamay. Lahat po ng nanay. Yan, praise God. Mga nanay, Happy Mother's Day po. Sino po dito yung nanay na kapag narinig mo yung anak mo na umiiyak at sobrang sakit ng iyak niya, anong unang reaction mo? Diba, tatakbo ka, lalapitin mo siya, i-comfort mo, alamin mo, ano yung nangyari? Tama po ba yon? Kayo po ba yung ginagawa ng mga nanay dito? Baka po may mga nanay na, gagagana ka na naman, talakin eh! Pero yung pusong ina, kapag alam niya, di ba, instinct, yung mga nanay po, balo mo, nung inganak mo, may nasakit siya talaga, at balo mo, nung magdramaya mo. Kilala mo yung boses niya eh. Di ba? Alam niyo po, sa totoo lang, kung tayong mga magulang, narinig nating umiiyak ang ating anak, ang unang lapit natin ay i-comfort sila. Imagine niyo po, yung ating amang nasa langit. Paglapit natin sa Diyos, umiiyak tayo. God's initial reaction is grace and forgiveness, not condemnation. Amen? Amen? Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga po, pinapaalala sa atin ni David sa verse 10, God does not treat us
as our sin deserve. Alam po ito ni David. Personal niya itong naranasan. David knew this on a personal level because he personally experienced that compassion when he sinned against Uriah and Bathsheba. Nung magkasala po si David na pinapatay niya si Uriah at nakiapid siya kay Bathsheba, pero sinaway siya ng Diyos. Nagpadala ng propeta ang Diyos para i-rebuke si David. At sabi ng propeta kay David, ikaw ang lalaking yun. Dapat mamatay at magbayad ng 4 na beses. Hindi po nagmalaki si David. Nagpakumbaba siya. Humingi siya ng tawad sa Diyos. And because of that, David was able to compose Psalm 51. Ano pong sabi ni David? Basahin po natin. Psalm 51 verses 1 to 4. Sabi po ng verse 1, have mercy on me, O God, because of your unfailing love. Because of your great compassion, blot out the stain of my sin. Kita niyo ho? Si David, sa kanyang pagsisisi, sa paglapit niya sa Diyos, nanggagaling siya dun sa laki ng habag ng Diyos. Nanggagaling siya dun sa lawak ng pagpapatawad ng Diyos. David did not come before God banking, capitalizing on what he didn't know. David came before God banking on the goodness of God. And sabi niya, because of your great goodness, because of your mercy, because of your compassion, blot out the stain of my sin. Kaibang-kaiba sa isang lalaki sa Biblia, isang araw umakyat sa templo, ang isang Pariseo, lumapit siya sa altar, tumila sa langit, at nagpasimula niyang yabangan ang kanyang sarili. Ang sabi niya sa Diyos, salamat po, ako ay mabuting tao. Hindi ako katulad ng lalaking ito. Ako ay nananalangin, nag-aayuno, nagbibigay ng aking ikapo. Samantala, kasabay ng Pariseyong ito, merong isang publikano, pumasok din sa templo, hindi siya makalapit sa altar, hindi siya makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at ang panalangin niya, Panginoon, kahabagan mo ako na isang makasalanan. Sabi ng kwento, hindi yung Pariseyo ang pinatawad. Ang pinatawad yung publikano. Dahil nung lumapit siya sa Diyos, hindi yung galing niya ang kanyang kinukwento, nanggagaling siya dun sa yaman ng habag ng Diyos. Nanggagaling siya dun sa yaman ng pagpapatawad ng Diyos. God's compassion outweighs our sin. Higit na mabigat, higit na matimbang ang kahabagan ng Diyos kaysa lahat ng ating kasalanan. Amen. Come on, palakpan po natin ang Panginoon. Sabi po ng verse 2, wash me clean from my guilt, purify me from my sin, for I recognize my rebellion. It haunts me day and night. Kapag sumasamba tayo, kapag nananalangin tayo, importante yung pag-amin ng ating pagiging pasaway. Minsan, nananalangin ka na nga, nangungumpara ka pa. Lord, mas marok na yung mga kakoy tasiping mimbali eh. Iya pinatin yung kabit ako, wala ako man eh. When we come before God, we come from the point of God's grace, God's mercy, and God's compassion. Not because we are good. Not because we are better than other people. Tandaan po natin, higit na mabigat ang kahabagan ng Diyos kaysa kasalanan nating lahat. Ano pong ibig sabihin nito? Sabi ng verse 4, against you and you alone have I sinned. I have done what is evil in your sight. You will be proved right in what you say, and your judgment against me is just. Sa totoo lang po, sa lahat ng mga kasalanang ginawa natin, sa ating sarili, sa ating kapwa, ang totoong nasaktan natin ang Diyos. Bakit? Kasi ikaw, tsaka yung kapwa mo,
pareho kayong nilikha sa wangis ng Panginoon. And every time you offend, you hurt, you sin against that person or yourself, sa Diyos ka talaga nagkakasala. Kaya paglapit natin sa Kanya, pagtas natin ng ating mga kamay, pagpuri natin sa Kanya, napaka-importante ng pag-amin. Panginoon, makasalanan po ako. Rebelde po ako. Sa iyo lang ako nagkasala talaga. Tama ka, Lord, mali ako. When that is the kind of heart that we have, nagiging mas malapit po tayo sa puso ng Diyos. Amen? Ano pong application nito? Let us come boldly into God's throne of grace. Dahil sa totoo lang, yung taong pinatawad ay marunong magpatawad. Yung taong nakaranas ng kahabagan ay nagdadalang habag sa kanyang kapwa. Yung taong nakaranas ng kabutihan ng Diyos, nagiging mabuti rin siya sa kanyang kapwa. Sabi po na Romans 5:20, where sin increased, grace increased all the more. Yung pong compassion ng Diyos, hindi nangangahulugan na in-excuse niya yung ating kasalanan. No. God's compassion does not excuse our sin. It gives us the power to overcome sin. Our sins are serious, but God's compassion is greater. He does not excuse our sin. He forgives us and redeem us through Christ Jesus. Oo, mabigat yung ating kasalanan, pero mas matindi ang kahabagan ng Diyos. Balansihin lang po natin. This is not an excuse for us to continue in sin. Isang araw, may mga taong dinala ang isang babaeng nahuli sa akto ng pangangalo niya. Kinaladkad siya sa harapan ni Jesus at ang sabi, Guro, ang babaeng yan, nahuli sa akto ng pangangalo niya at ang sabi ng batas ni Moses, dapat siyang batuhin hanggang sa mamatay. Tahimik na yumuko si Jesus, nagsulat sa lupa at ang sabi niya, maunang bumato siya na walang kasalanan. Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, isa-isa silang lumisan. Sabi ng Panginoon sa babae, nasan na ang mga humakatol sa iyo? Sabi niya, wala na pong natira. Umalis na silang lahat. Sabi ng Panginoon sa babae, ako man, hindi kita hakatulan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Whenever God allows us to experience His compassion, that is not an excuse to sin more. Kung talagang naranasan mo ang pagpapatawad ng Diyos, yun ang magtutulak sa iyo para umiwas na at magbago ng buhay. Amen. Amen. Ulitin ko po, the man who experienced the compassion of God is compassionate sa kanyang kapwa. Ang taong nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos, nagpapatawad ng kanyang kapwa. Ang taong nakaranas ng kabutihan ng Diyos, nagiging mabuti sa kanyang kapwa. Ang lahat po ng pinatawad, magsabi ng amen. Sabihin mo sa iyong katabi, pinapatawad na rin kita. Yan. Tang may kasakit kaya ka, sister, patawaran mo na. Ang lahat po ng nakaranas sa kabutihan ng Diyos, magsabi ng amen. Sabihin mo sa iyong katabi, simula ngayon, magiging mabuti na ako sa iyo. Amen? Alam niyo po, sa totoo lang, sino po nagpapasalamat at minahal tayo ng Diyos? Kahit hindi tayo karapat-dapat. Huh? Si Lord lang po ang may karapatang magsabi sa atin na kaluguranda ka, andyang makanyan ka. Pero praise God, hindi niya po sinabi yon, no? Ito po yung ating pangatlo. Pangatlong pagkilala sa puso ng Diyos para utusan yung ating kaluluwang sumamba. Number 3, God's love is beyond measure. Hindi natin kayang sukatin ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Sabi po ng verse 11 and 12, for His unfailing love towards those who fear Him is as great as the height of the heavens above the earth.
He has removed our sins as far from us as the east is from the west. Mamayang gabi po, kung hindi umuulan, at kung nandyan ang buwan, no? Huwag ko kayong tumuyo sa ilalim ng puting ilaw. Mamayang gabi, kung hindi po umulan, maraming bituin sa labas, lumabas po kayo. Subukan niyong sukatin ang layo ng langit sa mundo na ating ginagalawan. Subukan mo dar. Andiyan dangkalan memo. Oh, yan na. Para pong imposible, no? Pero sa totoo lang, ang sinasabi nito sa atin, ganon kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Amen. Sa totoo lang po, yung mundo na ating ginagalawan, umiikot yan. The earth where we live in, it's revolving around its orbit. Pero tanong, bakit hindi natin nararamdaman? Kasi sobrang liit po natin kumpara sa laki ng earth. Sa katunayan, sabi po ng isang scientist, para lang tayong alikabok na dumikit sa earth. At dahil alikabok lang tayo, kapag umiikot ang earth, hindi natin maramdaman. Gayunpaman, yung lumikha ng lahat ng planeta, yung naglagay ng mga bituin at tala sa langit, yung lumikha ng buong kalawakan, nagdesisyon siya isang araw na bumaba sa earth at mahalin yung alikabok na nakadikit doon. Ikaw yun at ako. Amen? That's how great, that's how beyond measure the love of God for you and for me. Kaya kung kilala mo ang puso ng Diyos, kung gaano kalaki ang kanyang pagmamahal sa atin, hindi ka talaga mapipigilan sa pagsamba. At bahagi ng pagmamahal na yun, inilalayo ng Diyos sa atin ang lahat ng ating mga kasalanang ikinumpisal sa Kanya. Sa katunayan nga po, sabi ng isang mangangaral, kapag daw ikinukumpisal natin ang ating kasalanan sa Diyos, ang Diyos naglalabas ng napakalaking kumot. Lahat ng kinumpisal nating kasalanan, inilalagay niya sa kumot na yun. At yun ay kanyang binibigkis. At itinatapon niya sa napakalalim na karagatan. Pagkatapos noon, naglalagay siya ng karatula. No fishing. Bakit? Kasi as far as God is concerned, yung kasalanang ikinumpisal mo, nakakalimutan na niya. Kahit minsan, ibinabalik ng dyablo sa iyon, pinapaalala niya, as far as God is concerned, again, balikan natin Romans 8:1, there is therefore now no condemnation. Hindi tayo kakatulan na ng Diyos dahil naikumpisal na natin yun. Ganon kadakila ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Amen. Meron po akong gustong ikwento. Hindi ko yun naikwento ng first service. Pero naikwento ko ng second. Gusto niyo pong ikwento ko sa inyo? Huwag na rin po no, para pantay sa first. Isang araw po, merong inaagaw sa kanya ang kanyang anak. Itinakas ng ina ang kanyang anak. Tumakbo siya, tumakas, hanggang makarating siya sa bukirin. Nagpatuloy sa pagtakbo at pagtakas ang ina. Nang marating niya ang gitna ng bukirin, napansin niya ang bukirin na susunog. Nasusunog ang bukirin. Ang bukirin ay nasusunog. Hindi na makalabas ang ina. Napaluhod siya sa lupa. Dahan-dahan niyang ibinaba sa lupa ang bata. At nagpasimula siyang humukay. Humukay ng humukay ang ina. Nagpatuloy siya sa paghukay hanggang magdugo ang kanyang mga kamay. Nang makahukay siya ng sapat na lalim, inilagay niya ang bata sa hukay at tinakpan niya ng kanyang sariling katawan. At hinintay niyang dumaan ang sunog sa kanyang likuran.
patay ang ina, ngunit buhay ang bata. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin, mapagparaya. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi po ng Isaiah pangkat 46, talatang 3 at 4. Listen to me, descendants of Jacob. All you who remain in Israel, I have cared for you since you were born. Inalagaan kita simula nang ipanganak ka. Yes, I carried you before you were born. Nandun ka pa sa sinapupunan ng iyong ina. Iningatan na kita. Verse 4. Alam niyo po, sobrang love ko ang verse na ito. Sobrang nakaka-relate po ako. Sabi ng verse 4, I will be your God throughout your lifetime until your hair is white with age. Kaya hindi na po ako nagpapakulay ng buhok. Di baling pumuti na. Bakit? Kasi ang bawat puting buhok ay patutuo ng kabutihan ng Diyos sa iyo. Amen. Every time you see your white hair, that's how good and faithful God is to you. Pasintabi po sa mga makikinang na bumbunan. Hindi ibig sabihin hindi ka mahal ni Lord. Okay? Meron lang siyang ibang paraan ng pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Okay? Yung pagmamahal niya sa amin na may buhok, base dun sa pamumuti ng aming buhok. Sa inyo na makinang ang bumbunan, nakabase naman po siya sa, nananalamin siya sa inyo. Kapag tinitingnan kanya, parang niya nakikita ang kanyang sarili dahil ang bumbunan mo ay parang salamin. Okay. Ganda lang po ng Diyos natin, walang sukat yung kanyang pagmamahal. Amen? Sabi po dyan, ulitin ko lang, verse 4, I will be your God throughout your lifetime until your hair is white with age. I made you, I will care for you, and I will carry you along and save you. Sarap lang eh, no? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. And lastly po, dito ako magtatapos ang pang-apat na pagsilip natin sa katangian ng puso ng Diyos na siya magtutulak sa atin para higit pang sumamba ay ito. Lahat po ng tatay, may mga tatay po ba dito? Magtaas po ng kamay yung mga tatay. Kama mga tatay. Yan, babatiin ko rin kayo ng... Okay. Sige, binatin nyo na yung sarili nyo. Sabi po ng verse 13, the Lord is like a father to His children, tender and compassionate to those who fear Him. Tayo po mga tatay, no? Ako po, in one way or the other, I can somehow, very konti lang, relate to that, no? Sino po dito yung, kapag nasa mall kayo, tapos yung anak nyo, makikita nyo yung sapatos niya, natanggal ang tali, na lumuwang yung shoelace, and because ayaw mo siyang matapakan niya yun at madapa, ang gagawin mo, yuyuko ka at itatali mo. Tama po ba, mga tatay? Ako po madalas, kasi halos magkasilaki na kami ng anak ko, sinasabi ko na lang sa kanya, come on, you put your shoes here. So ginagawa niya po, pinapatong niya yung kanyang paa doon sa aking binti at yumuyuko ako para itali siya ng maigpit. Okay? And in some cases, kapag madumi yung sapatos, syempre hindi ko naman papalagay yun, yuyuko talaga ako, I will bend and try to fix her shoelace. Ako lang po yun. Tali lang ng sapatos ng anak ko yun. Pero yung ating amang nasa langit, sa kanyang kabanalan, hindi lang siya yumuko para itali ang ating mga sapatos. Nagkatawang lupa siya, lumakad sa ating kalagitnaan para ayusin yung ating mga buhay. Ganon siya kabuti sa atin. That's how tender our God is, like a father to us. Kaya sa totoo lang po, sa dinami-dami ng pangalan ng Diyos, Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, Jehovah Makades, ang pinakamasarap na itawag sa Kanya, O Diyos, aming Ama. Because that name is very personal. It's very tender. Sabi po ni A.W. Tozer, what comes into our mind when we think about God
is the most important thing about us. Kung ano daw po ang naiisip natin kapag iniisip natin ang Diyos, yun ang pinaka-importante sa atin. Halimbawa, kapag nagpipray ka, habang sumasamba ka, ang naisip mo yung prayer request mo. Lord, sige na po, kala ko ng pag-pray niya, itang kotse, sige na, itang bali, itang business, sige na Lord. Technically, hindi si Lord ang importante sa'yo. Ang importante sa'yo, yung hinihingi mo. That is why, whenever we worship God, what comes to mind is what is important to us. Kaya nga siguro si David, nung magpuri siya, inutusan niya ang kanyang kaluluwa at nagsimula siya magpuri sa pag-alala dun sa lahat ng ginawa ng Diyos. Purihin mo ang Diyos o kaluluwa ko at huwag mong kakaligtaan ang lahat ng kanyang kabutihan. Pinatawad niya ang aking kasalanan. Tinubos niya ako at ipinanumbalik. Pinasaya niya ako at pinalakas. Pero hindi sapat yun. Naging malalim pa ang pagsamba ni David. Pagdating ng talatang 6 hanggang 13, kinilala niya ang kanyang puso. Sambahin mo ang Diyos o kaluluwa ko. At lahat ng nasa akin, magpuri sa kanyang banal na pangalan. Dahil ang Diyos ay makatarungan. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos, ang ating Ama na nasa langit. Sana po kapag sumasamba tayo, ito yung naaalala natin. Dahil yan ang importante sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Sa ating pong pag-uwi ngayong umaga, po ta pumulitana, sakit na karengsaken, tapos sasamal huling traffic. Because let's take time to appreciate God. That even while driving, you command your soul to bless the Lord. At alalahanin mo that God's justice reveals His heart. Alalahanin mo that God's compassion is greater than our sin. That God's love is beyond measure. And God, being our Father, ay sobra siyang mabait sa atin. He's kind, He's tender. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. O Diyos, aming Ama, pinagpapala ka po namin at dinadakila. Salamat po. Salamat dahil kahit nakatira kami sa mundong madilim, wasak, at puno ng korupsyon, kayo pa rin, O Diyos, ang tagapagtanggol namin. Salamat po, O Diyos, aming Ama, dahil sa kabila ng aming mga pagkakasala, higit pa rin ang inyong kahabagan at pagpapatawad. Ang pagpapatawad mo ang nagtutulak sa amin upang pagtagumpayan ang aming mga kasalanan. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin dahil kamangha-mangha ang inyong pagmamahal. Hindi namin ito kayang sukatin. Hindi namin ito kayang ipinta at ipaliwanag. Isang bagay lang ang alam namin, O Diyos. Minahal mo kami simula pa man nung una. Hanggang sa aming pagtanda, hindi mo kami iniwan o pinabayaan man. Salamat po, O Diyos. Dahil kayo ang aming Ama. Ang aming Ama na lubos ng bait sa amin. Karapat-dapat po kayo ng aming pagsamba. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Sambahin po natin siya. Ibigay natin ang ating pinakamabuti. Hallelujah. Wala
Sa pagkakataon po ito, nais kong buksan yung altar para sa ating lahat. Dahil sa totoo lang po, kahit po sa ating mga matagal ng Kristiyano, maring naglilingkod din tayo sa Panginoon, may mga bagay na nakasakit sa atin. May mga tao na nakapagpapait ng ating mga buhay. Pero hindi dahilan yon para manlamig tayo sa Diyos. Ngayon pong umaga, napakagandang pagkakataon nito para manumbalik tayo sa Kanya. Dahil sa totoo lang, hindi niya tayo iniwan o pinabayaan man. If you want to rededicate your life back to the Lord, please join me in prayer. Doon naman po sa mga bisita namin who came for the first time, maaring naimbitahan po kayo, bisita namin kayo, wala pa kayong personal na relasyon sa Diyos. Nais ko pong sabihin sa inyo, ito yung araw na itinakda ng Diyos para magsimula tayo ng relasyon sa Kanya. Ano man po ang pinanggalingan nyo, naghintay ang Diyos. Tatanggapin nyo siya bilang inyong tagapagligtas. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Na-invite everyone to join me in this simple prayer. Tayo pong lahat ay magsabi ng ganito, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok ko si Jesus. Tinatanggap ko siya bilang aking sariling Diyos at personal na tagapagligtas. Inaamin ko po, ako ay ligaw, wasak, makasalanan. Patawarin niyo po ako sa mga maling desisyon, maling relasyon, mapait na pakiramdam, mga kasalanang inalagaan. Salamat po, O Diyos, sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. At lalong higit, O Diyos, sa pag-ampun niyo sa akin bilang inyong anak. Simula po ngayong araw, kayo na ang aking Ama. Ang aking Ama na mag-iingat sa akin. Susunod po ako sa inyo. Mamahalin ko kayo. Paglilingkuran ko kayo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God for His word for us tonight. I do believe we were both equipped and empowered, and we would love to hear from you, your thoughts on the word. Gusto po namin marinig your highlights, the impact, what was your takeaway. So kindly leave it on the comments down below para po naman malaman po namin. Ma-encourage din po kami sa mga naging highlights po ninyo. But before we end, if you'd like to give, here are a few ways to send your offering. We have bank details and QR code for GCash and Maya flashed in our screen. Again, thank you for joining us tonight. We can't wait to worship with you again next week. God bless you. Ang lahat po ng na-in-love sa Diyos ngayong umaga magsabi ng Amen. Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay at sabihin natin, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Come on, palakpakan po natin ang Diyos. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious with you. The Lord bless you with His justice and compassion. The Lord bless you with His love and fatherhood. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and all God's people will say, magandang umaga po and God bless.